Andar na. Ayan, tatiming na, tatiming. Andar na rin. Andar na! Very good! Ayun nga, pagkatapos ng lahat. May tagas pa rin siya. Nagtagas pa rin. Hi guys, kamusta mga kalayas? Noong nakaraan ay hindi natapos ang pagkokondisyon kay Pachi, ang ating camper van. At sa video ito ay masasaksihan natin ang saya at tagumpay na pagpakondisyon sa ating camper van. Injection pump calibration. Dito kami ang calibration. At ito na nga nangyari. Una, dumaan muna kami sa injection pump calibration at tagumpay naman itong itinono or itiniming. Ayun, sa Aguinaldo Highway, aircon naman. At ang susunod, ito nga ang aircon. At dahil nga nagpalit tayo ng compressor, pinakargahan natin ng preon para lumamig at ito naman ay naging successful. Ang Andrea ba? SM Bacor na yun dun eh. Pangatlong destinasyon, pinuntahan namin kung saan tayo umorder ng baterya at buti na lang pumayag itong i-upgrade. Update, tiniming natin tong ano to? Ano nga yung tiniming? Injection pump, yun. Nung una kasi wala sa timing eh. Okay na. So, update natin ito mamaya. Tingnan natin yung medyo ano lang tayo, Oops, teka lang, bakit nga ba space gear ang aming napiling gamitin sa ating mga adventure? Madami kaming gustong sasakyan bago namin nagustuhan ito. Una, ang Suzuki minivan na ito. Gandang-ganda ako sa itsura at okay ito sa pang-camping. May 4-wheel drive din na variant. Kaso maliit ang makina at medyo maliit din ang kaha. Ayos sana ito, matipid sa konsumo sa gas. Kaso baka bitin ang lakas na pag-ahon papuntang Lake Tabeo. Kung matatandaan nyo sa aming previous video, nahirapan umakyat dahil sedan lang ang gamit namin noong una. Kaya negative ito, napiliin namin. At sumunod naman sa aming wishlist, magkaroon ng pickup na katulad ng ganito. Okay na okay sana, kaya lang bitin ang pera namin dahil ang 4x4 variant ay nagkakahalaga ng 2 million pataas. At kung ito naman ang kukunin namin ay 5 seating capacity lang, kaya hindi rin namin nagustuhan. Dahil nga, meron na tayong sedan na si Raj. At sumunod naman sa aming wishlist ulit ay ang magkaroon ng isang Pajero. Sayang at munti ka nang mapa sa amin last year, kaso hindi natuloy ang aming ka-meet up. Kaya lang, naisip namin na hindi pa rin sa amin dahil biglang nauso yung van life nga na tinatawag o ang camper van setup. Dahil hindi na kami magtatayo ng tent para matulog at lalo na sa ligpitan. At ito na nga, nag-research kami at nahanap itong Sprinter Mercedes-Benz. Kaya lang walang 4x4 variant na available dito sa Pilipinas. At sa totoo lang, wala kaming budget dito dahil milyon-milyon na naman ang gagastusin dyan. Hanggang nakita ko nga itong Delica van. Nag-research ako at meron pala nitong L400 version or space gear. Kaya naghanap ako sa online. Oops, teka lang. Disclaimer po, ang video ito ay pansariling komento lang. Preference, idea at sariling desisyon ayon sa aming pagre-research. May dalawang variant ang Delica. Isa ang Delica L300. Dito naman nakalagay ang makina nito. At nasa unahan naman ang L400 na space gear. At ito nga pala ang variant ni Pachi. 2.8 turbo diesel engine na automatic. Meron din itong manual na transmission. Ito ay made in Japan. Mitsubishi space gear converted from right to left hand drive. Model nito ay 1998 na Chamonix. Limited edition ang variant nito o tawagin ay Chamonix inspired. Isang lugar sa Pransya na isang skiing outdoor spot, mountaineering, hiking,
camping at mga outdoor activity. At isa itong naging inspiration ng designer ng RV van na to. Kaya pinangalan na disenyo ng Chamonix inspired. At bakit nga namin nagustuhan ang disenyo nito at bibihira dito sa Pilipinas at kadalasan ay mga nakatira sa norte ang gumagamit nito, na kung saan nga si Pachi ay galing din sa Nueva Vizcaya. Isa na din dito ang talagang nagustuhan ko, yung nagiging malaking kama ng lahat ng upuan sa loob. At pwede rin yung ganitong setup na magkaharap at pwede mong lagyan ng lamesa sa gitna. At pwede ding itupi na ganito. Kaya pala tinawag na Delica ay pinagsamang delivery truck or cargo, kaya Delica. Pwede ding delikado, joke lang po. At ang seating capacity naman nito ay 8 hanggang 10. Malaki ang space dito sa likod. Talagang maluwag na van na 4x4 capability pa. O 4-wheel or 4-wheel drive shifter or super select na tulad ng nasa mga Pajero na may center lock sa transfer case na magpapaganda ng traction ng 4 na gulong para sa buhangin, maputik, mabato, at bagay sa mga adventure na ginagawa natin sa ating mga vlogs. At dahil nga bahain dito sa Maynila at Cavite, bagay ang taas at disenyo nito. Kaya napakadaming faktor na dapat mong magustuhan ang van na to. At ito na nga, inabot din tayo ng mahigit 1 buwan na pagkukondisyon dito. Pag-antay sa pyesa, pagkukumpuni ng ating magagaling na mekaniko, at syempre, ang gastos, pagbili ng mga pyesa at labor nito. At ito nga sa wakas, magagamit na natin si Pachi. Abangan nyo ang aming mga adventure. Ito na, nalagay na namin ang bumper. Ang galing. Solid namin. Ayan na guys, wala na rin yung usok, panalo na. Ayos, wala na usok, wala na usok. Pagkasas. Uy, ganda na. Lakas sa mga to. Wow. Hi guys! Ano sa likod? Nice na si Pachi. Salamat po sa lahat ng tumulong, mekaniko at mga tindahang pyesa na aming binilihan. Kita-kits po sa mga susunod na masasayang moment ni Pachi, ang aming camper van. Please follow and subscribe. Layas malala na naman to. Minsan na din bang napuntahan namin ang inyong lugar, probinsya o ang inyong bayan? Kung hindi pa, samahan nyo kami na tuklasin ang magagandang lugar na sariling atin, dulo pa yan o sulok ng Pilipinas, ating bisitahin. Madami-dami na din kaming napuntahang mga pasyalan at sigurado kaming hindi mauubos, at lalo pang nadaragdagan ang mga tourist spot, attraction, campsites, at mga historical places. Halina, mag-relax, at samahan nyo kami at panuurin ang panibagong episode ngayong week na ito. Kami nga pala ang Team Layasero, ang mahilig maglayas at mag-adventure.